mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayong umaga po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga nito. Salamat po sa iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita na marinig namin sa umaga nito ay magrema sa aming mga puso. Ikaw ang maihayag sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Jesus, Amen. So, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito. At pag-aaralan po natin yung witnessing habit or testifying to others. So, bilang mga lingkod po ng Diyos at tumanggap kay Hesus Kristo, kaagapay po sa ating mga buhay ang pag-witness, ang pagte-testify po ng salita ng Diyos sa mga taong hindi pa po nakarinig ng salita ng Diyos. Kailangan po natin mag-act, kailangan na po natin ngayon mag-reinforce, kailangan na po natin gumalaw-galaw. So habang malakas pa po, gamitin po natin ang ating mga boses, ang ating mga dila, ang ating mga buhay sa Panginoon, nang sa ganon makilala po ng mga tao yung Diyos na pinaglilingkuran natin. So, it defines witnessing habit. The greatest decision people can make in life is trusting and receiving Jesus as their personal Savior and Lord. It changes their status from being child of the devil to a son of God, and their eternal destiny from hell to heaven. But somebody must tell them. Tayo po yun ang magsasabi sa kanila na nasa kapahamakan po sila pag hindi po nila nakilala ang Panginoong Hesus Kristo. Ipananasin po natin sa kanila yung kaligtasan at ang relasyon sa Panginoon, kagaya po sa mga nararanasan natin sa ngayon. Kung noon po ay nasa kadiliman po tayo, o noon po ay hindi rin po maganda yung takbo ng ating buhay, pero nang naranasan natin si Hesus Kristo sa ating mga buhay, nagkaroon po ng liwanag, nagkaroon po ng direksyon, dapat po sila ay maranasan din po nila ng mga taong hindi nakarinig yung mga na-experience po natin sa presensya ng Diyos. So we need to have a witnessing habit sa mga kaibigan po natin, sa mga mahal natin sa buhay, o sa mga neighbors natin. We need to have a witnessing habit. Witness. One who testifies to the truth. He has experienced a witness. One who has knowledge of fact and can give information concerning it. One who makes a stand on his convictions to testify about it and even willing to die for it. Ito po ang pinakamahirap po pag magkaroon po ng conviction sa atin. Bilang lingkod po ng Diyos, nararanasan at na-experience po natin tinatawag na conviction of the Holy Spirit. Kasi anak na po tayo ng Diyos. Hindi na po tayo makaresist kung ano po yung gusto ng banal na espiritu na ipagawa sa atin. Nawawala po yung hiya sa atin. Nawawala po yung takot sa atin because of the conviction of the Holy Spirit. So when we receive Jesus Christ, our Lord and Savior, we trust Him. Nagtitiwala po tayo sa ating Diyos na buhay. Kaya kung ano po yung mga ipinapagawa ng Diyos sa atin, sinusunod po natin yun. Kasama po ito sa ating witnessing habit. Pag magkaroon po ng conviction by the Holy Spirit, we cannot say no. We cannot say later or wait. But we need to say yes to God. And you're ready to witness it. Testifying it. How God gracious in our life. How God changed our life. How God giving us hope. How God giving us a future. How God giving us a strong conviction. How we felt. We need to speak it. We need to say it. How God is good. And we need to witness how God changed us from glory to glory. Witnessing or sharing our faith is an important factor in growing as a Christian. Kasama po yun sa ating pag-grow bilang mga Kristiyano. It keeps our faith fresh
and exciting as we see God's transformations lives. So nakakatuwa po itong ginawa po ng mga ladies po na nagkakaroon pa ng sharing the word of God. Ako po ay natutuwa po na naging party po nito, na nakapag-share po ng gospel. And I'm so awesome and I'm so blessed to have this group to share the word of God. Thank you to each and everyone, for all the ladies. And it keep me fresh. It keep me reminding everything what God has done in my life. It keep reminding me how to share God's goodness in my life. So, nare-recall ko po yung mga goodness na ginawa ng Panginoon when I start accepting Jesus Christ as my Lord and Savior. Kaya sabi nga dito, when we witness, we need to keep our faith fresh. Yung ating pananampalataya laging pong fresh. And excited po tayo sa pag-witness. Hindi po yung napipilitan lang po tayo. Ay, parang mag-share na naman. Ay, ang dami kong gagawin. But we need to be vigilant. We need to be excited always to share the word of God. That's our habit. That's our witnessing habit dapat na laging fresh and excited. So, pag-aralan po natin kung ano po yung witnessing habit dapat. It is an overflow of an exciting experience. It is an overflow and exciting experience. Dapat meron pong exciting experience lagi. In Acts chapter 4, verse 20, it says, "For we cannot help speaking about what we have seen and heard." Hindi po mapipigilan ang naririnig at ang nakikita. Ito ay sapagkat hindi namin mapipigilan ang patungkol sa mga bagay na aming nakita at narinig. It meaning to say that parang napaka-speechless mo, no? Hindi mo talaga pwedeng itago yung goodness ng Lord. Hindi mo pwedeng sabihin na talagang kailangan mo sabihin eh. Kailangan mo sabihin how God really good, how God really change your life, how God is awesome in your life. That is a witnessing habit. Hindi mo pwedeng itago yung naririnig mo. Hindi mo kayang itago yung nakikita mo, yung mga signs, wonders, and miracles na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. You need to speak out. You need to share it. You need to say it. So, ganun dapat lagi. Kailangan fresh siya. Kailangan laging excited ka sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay. So, dapat po tayong mga lingkod ng Diyos ay may ganoong espiritu po sa atin lagi. And second, it is the purpose for which we are empowered by the Holy Spirit. Ito po ang pinakamaganda. Ito po ang pinakamaganda na minsan sinasabi natin, hindi ko kayang magsalita. Hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko alam kung paano ko sila sagutin pag tinanong nila ako. Wala akong kakayanan. Yes, wala tayong kakayanan. But if we are empowered by the Holy Spirit, we can do it. I experienced that before. Sabi ko, maghahayo kami, magsisimula kami ng church. I don't know how to speak kasi hindi naman po ako talaga napakadaldal ng tao. I don't know how to start. But I said, Lord, you bring me in this place, you teach me, you lead me. Bahala ka sa akin. I trust in you. But if you are empowered by the Holy Spirit, believe it. May magagawa ang Diyos more than what you expect. At sabi nga dito sa salita ng Diyos in Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea
and Samaria unto the ends of the earth. Hindi ka po makasay no. Pag dinala ka po ng Diyos sa isang lugar, hindi ka po makasabi na, ayaw ko Lord. Dito lang ako. I will stay in this place, Lord. If the Holy Spirit convict you, if the Holy Spirit empowered you, you need to speak it out. You need to tell the truth about God, who really God is. You need to testify how God is good in your life. Hindi mo po yun pwedeng ikahiya, hindi mo po yun kayang itago. Dapat sabihin mo. At hindi ka po magkaroon ng tinatawag na takot. Talaga, pag nakapagsimula ka na po mag-witness, tuloy-tuloy na po yun. Doon mo po makikita yung awesomeness ng Lord. Doon mo po makikita yung tinatawag na mga signs, wonders, and miracles. I experienced it before when we starting SOS, when we starting planting a church. I saw it, the signs, wonders, and miracles na ginawa ng Diyos. Para napatanong pa ako noon, what the signs, wonders, and miracles? Na talagang signs, wonders, and miracles. Pero makikita mo po pag ginawa ng Diyos yung signs, wonders, and miracles. Ito pala ito. Ito pala yun. Yung may gagaling na sakit na hindi kayang gamutin ng doktor. Yung mababago yung buhay ng isang tao na nag-share ka lang ng gospel pero nakatanggap sa kay Lord, nag-change yung life niya. Marami pong gagawin ang Diyos. Hindi po natin problemahin kung paano sila baguhin, but yung ating gawin yung part natin is to share it, the Word of God. Yun lang po. Hayaan po natin ang Diyos ang patuloy sa kanila na mangusap. Hayaan po natin ang Diyos sa kanila ang magpag-grow ng seed na tinanim natin. We really believe that God can do a greater things more than what we expect, more than what we imagine, more than what we can see and hear it. Just tell the truth to the people that Jesus is our Lord and Savior. He is the way, the truth, and the life. And third po, it is the obligation of those who are already saved, no? Bilang lingkod po ng Diyos, bilang mga anak po ng Diyos, dapat alam natin na obligasyon po natin to share the Word of God. As being saved by the Lord, tayo na rin po ang magpapascattered ng Word of God in all over the nations. And it is a good privilege po that God chosen us. We are the one who chosen us to preach the gospel, to share the gospel, and thankful for that. And it is a privilege to share the gospel for all the people who do not know Jesus Christ. And the Word of God, it says in Ezekiel 33, chapter 33, verse 6, but if the watchman sees war coming and doesn't blow the trumpet, warning the people, and the war comes and takes anyone off, I'll hold the watchman responsible for bloodshed of any unwarned sinner. So, ibig sabihin po, bawat bloodshed, bawat po kaluluwa, pananagutan po natin sila. Pag hindi po sila nakarinig ng salita ng Diyos. Tayo po ang mananagot balang araw if we are not warning them, if we are not telling them. So we need to start it to have a witnessing habit. Kailangan po natin yun. Kailangan po natin yun bilang mga lingkod ng Diyos. Huwag po natin hayaan yung init po na ibinigay ng Diyos at yung banal na Espiritu na ibinigay niya na ating kasama lagi ay hindi po natin naipakita how He is great, how He is awesome. He is a wonderful God. He is a Savior. He is an awesome God. He can do a greater things more than what we expect. We need to testify it. We need to introduce the people who God really is.
Kailangan po natin siya ipakilala sa buong katauhan. So how we will start? Paano po tayo magsimula? Paano ba tayo makapagsimula? Paano ba makapagsimula? So dapat wala po tayong takot. We do not fear because of the empowerment of the Holy Spirit. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mahiya. At huwag mo pong limitahan yung kakayanan ng banal na espiritu sa buhay mo. Minsan, yes, we will think we are lack, we are nothing, or hindi po natin kaya pag wala ang Diyos. Yes, it is true. But we need to rely to the Holy Spirit. Yung hindi po natin kayang gawin, kaya pong gawin ng Panginoon. Doon po tayo magtiwala sa banal na espiritu. Hindi po sa sarili nating kakayahan. Dahil kung sarili lang po natin, kulang po tayo ng kaalaman. But if the Holy Spirit empowered us, nakikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos kung paano Kanya gamitin. So we need to do it, to have a witnessing habit. So what we should do, anong gagawin po natin? Ano po tayo makapagsimula para makapag-witness po na tayo? No? What to do to start the witnessing habit? Number 1, start with sharing your testimony to a friend or loved one. Ganun lang po ang gagawin natin. Share the testimony that you have to your friend or to your loved one. Paano ka binago ng Diyos? Paano ka nakawala sa kasalanan at ngayon nandito ka na sa liwanag? It's simple. Invite her a coffee shop or invite in your home. Bonding moment, but you need to have sharing time. It's a big task and it's a big thing na matutuwa sila. You welcome in your house, only eating lunch and talking about their lives. And then doon ka na pumasok. You say, oh, you know, let the Holy Spirit lead. Believe it to the Lord that can do a greater things. Second, make a list of people you will witness to. Kung mayroon kang mga target people na gusto mong witnessan, you need to write it down. You need to pray daily that you wanted to share the gospel. Mag-start ka na mag-list ng mga taong gusto mong bahagian ng salita ng Diyos. And you need to pray for it. Start it now. Not later, not tomorrow, not next year, but do it now. Number 3, sharing your faith using a witnessing booklet or track. Kung meron kang mga booklet or track na magamit mo for sharing, o meron tayong lessons na makakatulong doon sa mga kaibigan mo or loved ones mo, how to share, you do it, use it. I know we have a lot of materials na ibinigay ng ating pastor that we could use it. Gamitin po natin yun. It's very valuable po. And number 4 po, learn the conversational method of witnessing. Dapat matuto din po tayo magkaroon ng conversational witnessing sa ating mga kausap. And next po, gain confidence by having a partner or joining a team. So, magkaroon po tayo ng confidence by having a partner or joining a team. Kung mayroon po mga ganun, magkaroon po tayo nun. And para po ipapanalangin po yung mga nais po nating gawin bilang pagsisimula po sa witnessing habit. So, sa ating mga buhay, magsimula na po tayo ngayon na gumalaw-galaw. We need to reinforce po. We need po to have a witnessing habit. So, start it now, not later, not tomorrow, not next year, but do it now to have a spirit of witnessing habit. Share the gospel to others. God bless you all and have a nice day and have a good day.